Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras sa Nuda Veritas, 8 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. May hapon sa atong mga kaigsunan, mga sukin itong mga tigpaminaw, maupay pag-open ako diri sa ato sa Wi-Fi, sa internet. Murag wala tayo power kining Rick, kay may ilanan diri, no? Panginautang murag hinay siguro, hinay, aginod ang ato ang di madawat na to ang mga pauta nagikan sa atong mga suki na to mga tigpaminaw, no? Ilabi na diri sa Facebook ang pwede magamit ninyo, probably maoning 0917, sulay lang ninyo, no? 0917-704-3210. Testingin lang ninyo aron sa ingon nga makalusot ang inyong kining boat ninyong ipautana dinhi sa ato ang pagpanaguban sa ato nga programa ang Nuda Veritas. Kay akong gion ako diri murag wala man basig na mista ang operator ni ba. Oo. Ug asa baka karon siya nagasumikad may hapon nimo diha do kini nga palihog lang ba nga inormalize na ang ato ang pag hatod sa ato ang Wi-Fi or internet aron nga maka-akomodita sa mga pautan gikan sa atong mga suki na to nga mga tigpaminaw kay di sila makalusot except siguro diri sa text message sa 0917-704-3210 kay wala magyod, no? Bag-o pa ni kay kaganina dito ko sa galingkod ko sa opisina, doon ay akong gimonitor siging kuan loading o mura ni og quarry diha sa bukira nga bahin sa Ipunan og sa Cagayan de Oro River nga siging loading, no? Siging loading unya dayon maputol. Kadto ilanan bag-o pa gyud, no? Sawa pa ta wa pa mag alas 3 mga pipila ka gutling sa wa pa mahitabo ang alas 3 sa kapunon. Mao nay akong namatigdan, so siguro mao to ang hilanan nga dili ta makapasok diri sa internet. Wag ite connection rek. Wala ba? Tanawa gani. Wala ako nawa. Mao gi akong pagtuo. Ha? Malagi na. Sa iya kang Ricky. Binuan ni Surambaw ni kaning tinuntuhan ko ni bay. Duha ko ni ka cellphone ako. Abi ni mo ko sara ka cellphone akong gagamiton. Duha yun. Parang ma-double check. Pero wala diri bay. Tuara dito spikas. Tuara sa dito sa pikas sa monitor ni Ricky. Wala ka ngano ka ni, no? Wat-wat lang mo. Ang ako, I challenge you as much as possible para nga kaning salaktod mahandos ninyo inyong mga pautana pakikuan lang
dial lang sa 0917-704-3210 kay sa ingon atong basa ang inyong mga pautanang inyong iduso dinhi sa atong pagpanaguban. Now kini atong Nuda Veritas program inyong babati Monday, Wednesday o Friday, no? Sa kahaponon dinhi sa Radio Ultra. O magapaybaw lang ko diha kaninyo nga natay YouTube channel. Sa YouTube channel ma-access ninyo pinaagi sa pagtuplok ni musunod Nuda Veritas CDO, no? Nuda Veritas CDO dayong pagtuplok ninyo mugawas dayon ang tanang episode sa ato ang pagpadagan sa ato nga programa ang Nuda Veritas program. So magpili mo diha, maminaw mo ilabi na katong gusto nga mag-review kay gusto gid sila makahibalo o kining masubay nila, masabtan nila kay kini gud ato nga programa dili man ni outline type nga pagpautanan na pwede ka tubagon sa one sentence lamang. Kini illustration gini pagpasabot ni sa atong mga tigpaminaw nga mauni inana aron masabtan ni ugmayo kay in the first place unsa may pulos ato programa kung panglaktod ang ato ang tubag sa mga pautana gikan sa atong mga tigpaminaw. Ay ni adira you are now connected. Connected nako ha. Asa ka kini ka connected sa Malacañang baka ko nga connected kay na may notice dire nga you are now connected. Atong paabuton kay na may nakasulti basin og connected na to sa Malacañang nini, no? Ato laning pabuton. So balik ta sa atong Nuda Veritas YouTube channel. Ma-open lang kana pinaagi sa ning sunod, no? Nuda Veritas CDO. Okay? So blion nako makatultol mo sa ato ang YouTube channel. Nga ako lagi anong nama pabor-pabor ginawi o 0917-704-3210. Wala gyud duha na ngani ka cellphone. Ano ya mana masigmaw na ni. Unya hinay kay ba? Ganina, sige laging loading. Naku, di mo raman ni gakwari des mo. Gakwari sa bukid. Kasi sige mga loading. Mao nang ako nga namatikdan. Mao na to dayon. Wala na. Mga kuang yun. Mga 10 minutes before 3 p.m. May ako nga namatikdan. Okay. Tala, sige. Kang Ricky nga cellphone, asa makadapit ng planta sa internet kay naklaro man to sa iya didto. Unya ako dire wala. Okay, kinsa ba ning distribute taon sa amo diring internet na kaning sugi sa magamay ba kay programa ta mahikawan ang ato ang mga bot mga pangutana via nining ato ang internet mo na nga palihog lang. Na may nadawat nako nga text nga you are now connected. Ambot og asa ko ka connected mo nang nalaibugan ako kay basi connected na ko sa Malacañang. So kung connected na ko sa Malacañang, pasensya mo, no? Be na may butan dire live tanaw na to. Dili mo hatag o kini mura ni siya madaginot kini rek pautanan na siya rek, no? Diri mi sa pikas na sab mura ni maayom-ayom na mo, no? Meantime jud lang ha, hinay gyud kay mao man ning among nakita gyud dire labi-labi gyud kahinay ang ato nga internet. Kadaghan gyud ko nini maka-experience labi-labi kahinay jud lang ha. Grabe, bahaan pa ta, no? Ining klase-klase mga katalagman, daghan pang basura. Unya dayang atong internet, luya. Luya tanan. Be, magpaduol ta nini part sa mao nga pangutana para masabtan nato ang mao nga pangutana. Ang unang pangutana dire buras ka bata, kadyot lang ha.
In the meantime, huwatan ta mo, nakadumdum ko doon ay pauta na gikan sa atong suki nga tigpaminaw sa 0917-704-3210. Ako sa itong pangitaon ha. Bebe. Naman to. Dire. Naipangutan na dire, Nuda Biritas, Sir, mangutan na unta ko ang among yuta gikural namo sa alambre. Karon sir, giguba sa laing tao, dili na tag-iya. Atong i-define og maayo, laing tao, unya dili tag-iya. Para maklaro. Unsa man ayas ayuta karon sir, sila pa nanumbong sa barangay kay ang among alambre amo kung gikuha sir. Pwede di ay na sir, sila man ang naguba sa among koral. Now, kung mangutana ka nako, dili pwede. Okay? O kining bahina i-refer magyuni sa kapitan sa pambansang katarungan ng barangay, no? Katarungang pambarangay, kining settlement of the issue dihang dapita sa barangay. So naatay lupong tagapayapa. Alright. So dito inyo ning i-refer ang pangutana sa pag-una. Unahon ta ang dito sa barangay. Isumbong dito nga mauna ang sitwasyon. Okay? Now, in kaso og mudako, edi mo magkakasenabot sa barangay nga level. Gumikan kay siya isog o niya kamo pod isog kay kamo may tag-isyuta. Alaalang katong dili tag-isyuta mo isog. Ang sagad na nagapangitabo, ang uban mag-inisog na lang para nga panghurab-hurab lang ba. Oo. So, assuming nga dili mo magkakasinabot diya sa barangay nga level, nan aron gyud nga mahungawan ta sa atong ato nga katungod kinanglan ato yung panalipdan o dili ta pwedeng daog-daogon sa mga silingan. Mangayo kag certification gikan mismo sa barangay. Kana gitawag nato Certificate to File Action CFA. Okay. Unsa may buhato nato kung mangayo ka og certification to file action? Ang imo pagabuhaton manumbong ka nga giguba ang koral. Kanang pagguba sa koral, that is a crime. Criminal na siya under our revised penal code. Okay. Ngano mang isumbong nato siya tungod kay giguba niya ang koral nga inyo dili siya mo'y tag-iya. Ikaduha, personal property kana ninyo. So, file na to na siya og kaso nga malicious mischief, no? Nga gigunob, giguba ang usa ka property nga inyo considered personal property. Kana usa ka krimen. Although dili capital offense kana, pero once nga masumon ka, kurog ka, no? Kurog ka, labi nagmasumon ka. Mo nang tinuod oy. O, munang common denominator, ilabi na sa ato mga kaigsonan nga mahatdan og sumon gikan mismo sa fiskalya. Normally, upon receipt of the complete affidavit gikan ninyo, no? Didapita sa fiskalya, padadaan ka na siyang sumon. Okay. Now, doon ay, in fact, doon ay pangutanan na nga akong gi-note pod, no? Tumiaging mga kapanahonan ga-explain po ko na ana part o face to face ang akong pag-explain kapang lagpot ako laway. Upon filing of the complete affidavit, ang fiskalya magtuon humana na kung makita nga doon ay reasonable ground na ay probable cause. Ang may tabo na siya isumon. So kana nga proseso munay may tabo kung imong filean og sumbong ang imong silingan nga nagaguba sa koral. Ha? Akong teosong pagbasa kay tuwa pa ta sa giguba nga koral. Giguba sa laing tao, dili na tag-iya o dili tag-iya sa yuta. Karon sir, sila pang na numbong sa barangay. So, pasabto ni mo diha sa barangay nga kining
ang amo mang property kap mo'y giguba. Kini man sila mo'y pangahas o guba sa among property. Unya kami di sumbong. Mo counter kami. Kami ang manumbong ni ini, angay. Sila mo'y silbi responsable sa pagguba nining property. Manubag sila. So kinigod nga mga kasuha part, gawas nga kumon, biklon sana, labi-labi ka biliklon. O abi ni mo, mag-agad man po ni sa batasan sa atong silingan. Na yung mga silingan diha nga burukin tuog batasan. Labi-labi kakuan na ay mutug pa diha nga dahon sa kining nangka dito silang lagwerta masuko. Nga may mariki ko may galabay na nga dahon sa nangka nga naa sa sikbit nga propiedad. Masuko. Magbagutbot, magpadungog-dungog na yung mga silingan na yun na nga mga klase. So, to cut the story short, no? I-refer sa barangay, mo counter ka niya ng maong hitabua dito sa barangay. Pasabto ni mo kap, bisag na sayop ni siya. Siya may giguba Manila ang among property. Unya kami di isumbong. Sa may mo sala nga mo amana. Natural kami maghipos na ng mga alambre diha. Kay amuwa man nga propiedad. Kay og ila ng alsahon, ipagkawat ko sila, theft. Kuna, it's a matter of how to explain before the lupong tagapayapa diha mismo sa lupon, aron masabtan pod og mayo. Ha? Mao na, kung dili mo magkakasinabot, ang atong pagabaton, mangayo mo og certification to file action, dadto na dito sa korte. Aron nga masumbog nato sila. Although mag-agi ni sa proseso, sama sa ako mention di palang dugay, no? Pero amot na ito ipasabot. Once nga amot sa korte, kuro gini sila. Labi na ko na naay sumon nga i-isyo. Okay, nalasige. Kadyo lang ha. Atong balikan na to ang cellphone kay basin og naan na. Kung naaman na pananglitan, di malipay ta. Kadyo ha. Wala gihad, no? Gumikan sa kahinay. Duda ko, di mapakusgan nila ang signal part. Ngano? Nabasig na mista ang gi-assign sa pag-operate niya una sa basig na mista. Niya nahubog makaha. Nahubog. Niya di na makabalik og duty. Kinsa may ga-operate na mimuhi na. Mimuhi. No work, no pay. Tanaw na to. Kadyo tahang. Buras ka bataa. Niya ay duha ka pangutan na dire nga namarka dire ay doon na to naa pa makadawat pa ba ko og lain ini. Naka-experience na ko nini nga the next day sa akong programa daghang kayo nagapadumdum nga doon na kay pangutan na wa mabot. Wa gyud kay duha man gani kaging na mga nini. Kaging kayo tang ha. Mao lagi gyud. Okay. Sige. Sir Idol, nako Frank, among kompanya na bankrupt og naa pa ko'y existing is og pag-ibig loan. Naa ba sila katungod amo ang kompanya magdidak akong loan og ikalta sa akong final pay? Ano, wa ba di siya magdidak? Dili, ang ididak sa final pay, katong iyang obligasyon sa kada buwan. Natural na nga deduksyonan. Pero kung ba't mo ipasabot nga naay utang, no? Kanya i-deduct, wa ko maka balita nga ingon na ang ilang mga pamagi. Wa ko makabalita. That's why naay daghang mga nagloan diha nga kaning wa makaimpas og bayar kay panalitan karon nakaundang na sa trabaho, no? Or namatay ba igon na ang kuan. Pero adto kwaon sa final pay murag dili na mao ang termino sa inyong kontrata sa inyong pag loan sa Social Security System ug unsa pa diha, because what I believe is that
once you were given that opportunity to have sa loan gikan mismo sa SSS, na may silbi kontrata ninyo diha nga magbayad mo kada buwan. Di ba? Wala man na mag-ingon nga during the final pay kinanglan mo bayad ka sa imo mga batal nimo dihan dapita sa Social Security System. Mo na kung pagtuo nga sa final pay ang ang usual nga i-deduct palitan karon buwan sa Agosto, final pay nimo na, no? So kadto lang obligado nimo sa loan kada buwan, palitan karon deduction 500 a month. Mura po tayo kuhaon, dili kay kaning manguha sa lain kay ang atong presumption nga kada buwan ka bayad ka. So katong batal nimo magpabiling gito siya nga batal. Mo na nga kanang batal nimo pag-abot sa tukmang panahon nga lamo-lamo ka o loan, mingon na dayon ang SSS na ka may utang dire o. Dili na mo mahatag ang imong gipangayo kay naa may utang. Gawas og magpasalig ka nga atong i-release na mo kining emergency loan kay naa may panahon nga naay emergency, no? Kining among kwaon i-deduct na mo kay naa kay outstanding payable sa SSS nga balor og 10,000. So ang imong makubra nining imong emergency loan 2 pesos na lang. Hesus Ginoo ko. Posible ba na nga may tabo ay nganong di good din taon. So ingon na ang sitwasyon, no? Ingon na ang sitwasyon. Okay, sige. As far as ang HR ang kumpanya is concerned, mura po na usual iyan na kuan kaning trabaho magdeduct kada buwan kay presumption mao na di nimo bayaran batal na to ngadto sa SSS. Okay, sige sa pa ni God bless Sir Frank. Yeah, may God bless lagi butang de Ging Marbs. Okay. Kini lain ning pangutana gikan ni Junjun Makas kun wa ko masayop kay mao mangyapon, no? All right. Di ang pangutana niyo. Mura po na duha ra gyud ko pangutana na mabasa na ko dire. No laberita Sir Frank minaw ko budget hearing sa OBP gahapon. Pangutana pwede di ay makontempt ang second powerful person sama ni BP o ma-detain siya, wala ba di ay siya immunity? Second question, kung si BBM imbitahon sa Senado, Kamara for hearing, si Moore. Amtong aro, BBM imbitahon sa Senado o Kamara for hearing, pwede po ba siya makontempt? Kulba ni mo pangutana, dinagko na ni mo pangutana kining sa ni June. Abi na ko og gamatuting na yung pangutana, dinagko naman ni. Actually, wala man did ang ato ang mura man ang ako na napadena na. Actually, wa man did kay kana siya nga power gigahin gina sila diha sa Congress. Pero in the exercise of parliamentary courtesy, di nila na mahimo. Kinahanglan respetahan nila ang office of the Vice President o office of the President of the Republic. Atong timanan nga, kini sila belonging to Executive Department. Separate kini. Dili ni inunta ka ng basta-basta sa nga opisina. Ubos sa atong sistema, ang executive o legislatura co-equal branch kana sila. Why gusto nga malabuan o walay gusto nga magpalabaw o dili sila maglabonay. Kay ang balaod, ubos atong konstitusyon, tupong lang kung equal. And so, dili ka makaingon nga, ay labaw pa minimo Vice President. Patas na, because the office of the Vice President ang ninyong mahibawan
naa ka na sa executive department og dili pwede nga basta-basta imo nang i-contempt. Na may gahom gayod all the time, di na pwedeng malaksi ang gahom sa Congress part kabahin sa contempt power. Okay? Apan dili kini basta-basta magamit indiscriminately. Nga anas BBM ato ni i-contempt, which I think they cannot do that, including the Vice President of the Republic of the Philippines. Nga naman, because they belong to a separate department. Nakuha ninyo ang diferensya. Wala may magdili nila. Pero kung pahinay ka, palitan karon. Way makapugong nako, isug ko. Kining kanag yun siya o kanag yun siya. Kining mo kini isug yun kay ko. Unsay feedback unya na nga to ma-receive gikan mismo sa katawhan, ignoramos kamo. Ignorance of the law excuses no one. Kay nasayod na gud sila. Pero nagpakaroon ni noon nga mahibaw. Delikado kay na. Labi-labi na ka delikado. So, mao lugar na ang bot na ko ipasabot ha. Kadyo ha. Manager, good DM, kumusta? Okay, derita ha. Ato sa ning i-delete. Tanan ako kay nagkuri-kuri man to si Ricky. Tanan ako basig na ay mapupho na to nga pahutana kay kinigod sila mga pinadala manigikan sa ato ang mga kuan. O ni appear dire nga ngalan Arturo Dumagpe, Melbourne. Pero walay text. Oo. Ni agugog atubang sa lapad kaayo nga mura o tilon sa sinipa kanetong dagko nga computer niya dire pero walay text sa inyo nga mga pangutana except na tong first to nga pangutana nga tong hatagan o pagtagan mo lagi na di siguro to maka-duty tong operate nini nga network part no kay basig na hubog karon siya pare enjoy kay kuning pista pare pura kay ko sa inom oy be hala pare kini hapit na man alas 3 adi ko mag-duty pare oy inom ko din bahala na ko og absenan o manawag lang ko sa ako ang kauban nya pagtawag siyang kauban po dito sa planta way tao kay namista ba pagdibalas magikayo no o namista na sa amot og asa nakapaingon kamog yung duhad no mimuhan tagid mo ug mao nang kalakiha kay ilabi na kun nakadungog sila nga nag-angal na si Sir Frank kay di na niya madawat ang pautan nagikan sa atong mga suking tigpaminaw bida sab ninyo oy nalasige ha pero ang atong contact number sa 0917-704-3210 bukas bukas ka na siya ha adyo sige ato na magpasensya ta kay basen og kining naulian na ang buot sa atong wifi or sa atong internet wag yun alright dirita sa lain nga pautana dili ni mahimong rason nga mapalyar ta sa atong pagpadagan sa atong programa ang Nuda Veritas nakakita na sa technique si Ricky ambot ug unsaon ni Ricky pagdaginot kay mo man ang reklamo to miagi semana naputlan sab tarik unya din ingon sila among pangutana si Frank wa nimo mabasa ilang Junjun Makas lang o kinsa to mo sab ni nga nahitabo karon duha ra ka pangutana niya after that wala na dayon manang iya ganina niya si Dumagpi ana iyang pangutana lang Dumagpi si Arturo ni sugod dini magsugod ko dini okay unya scroll down up okay nala sige Sir Frank namino kus budget hearing manane Ging Marbs God bless Sir Frank all right nala sige buras ka bataan Nuda Veritas Sir idol nako Frank manapod ni no manapod ni Suroy ni Libs mo tublang sakpan ra gyud mo man ni silang angal kanadto Nuda Veritas ingon sila hello hey Sir Frank uy napoy yang hey ha
gusto lang nako iklaro pila ka adlaw ang process sa birth certificate sa usa ka bag-ong himugsong bata. Kay sa ako nga napangutan-an na ay gaingon 2 days, naapod 1 week, naapod 15 days, unsay klaro ani nga tubag. Di nako actually I am sorry no, pero nibawan na to ang PSA mo'y mudawat sa mga processing may tungod niini. Basin og kanang 2 days ganahan kay ko kay paspas no. In the first place kita karon modernize naman atong mga technology sa pagkakaron. Wa nay luya karon nga mag-operate no. Siguro sulayan na to, balikan nimo 2 days after human nga imong ipaprocess. Timan nilang na no. Imo lay na nga ma'am mo balik ko kay ingon nimo 2 days. Ikaw lay pangitao nako. Excuse me ma'am, kinsa to ngalan nimo? Si kuan ni Nilia. Kining ako si kining Libs Moto Vlog, ma'am. Okay. Sige. See you ha, 2 days from now ha. Sige. Sabot-sabutan lang. Sabot-sabutan lang. Bisa nga ni ka ng kini rehistro manis bata, bagong nanganak. Hulati lang, importante ra ba ang papers nene? Hulati lang, ha? Sige. Ang next na to, tagaan o pagtagaan, arindain ang reflect dire. Si Alfio arindain Oo. Sa sa Ormoc City. Nuda Veritas, okay sa FB Live ang program. Okay lagi sir, pero ang amo lang dire nga local namo nga network ba. Mo'y labi-labi kaluya. Oo. Mura ni siya sir o gakwari dito sa bukid. Siging loading. Gatuyok siging loading. Okay. Si Sir Arindain may hapon pista biya na mo dire sir sa Cagayan de Oro karon basig wa ka mahibaw diha no. Si Sir Alfio Arindain usani sa nakadumdum ko napalit na nimo tong motorbike. Labi-labi ka mahal kay ko amo gani murag iyahan ning hobby baka unya unay pud ni siya nga naman siya auto repair shop si Sir Alfio Arindain. Usa po kini siya sa mga concern nga mga senior citizen ug mo'y nagbalita nga dito sa Ormoc City ang ilahak birthday nila gift 1,005. Ang ato dinhe 5 na lang gyud siguro. Di klaro na ilahang wedding cake, na ilahang birthday cake. Nag-celebrate ko sa birthday. Sus, may lanta og icing ang may nalang unta niabot bisag icing na lang diri sa akong atumangan sa Radyo Ultra. Patilawon ko na ng maka-diabetes nga cake wa gyud in town. Pero gipasaligan ang mga senior din sa ato sa Cagayan de Oro part nga naa kunoy birthday cake. Grabe. Mo na say dili natutuyoon na madunggan natong istorya gikan sa ato ang mga tigpaminaw nga mura bitaw og maulit na lang nga maminaw. Okay. Sige, si Mr. Arindain Alfio Arindain. Si Buboy Tadim, good afternoon, manager. Happy Pista. Lagi boy, salamat kay boy, no? Si Rodney Rakinrula. Alright. Sir Frank, Nuda Veritas, pangutana ni siya nga inato, kini-kini kay inato ni, lami kay ni, kanabang muragdas ka rin diri inato. Inato ragyod, gusto ra ko masayod kay ikaw nag-eskwela ka man sa una pagka-abogado. Pangutana na abay abogado nga dili maningkamot mo daog sa dili manikamot mo daog sa kaso gayang i-handle tungod sa kakulangon sa ebidensya or manikamot jud ang abogado makadaog sa kaso nga iyang gihuptan kay ingon nila the more daghan nga kamadaugan kaso the more pod daw clients mosalig nimo unsay opinion nimo. Nangayo ka man sa kong opinion, di ba? Ang abogado di gusto mapilis kaso. Mao na nga dunay mga abogado if he knows his work. Pagtanaw pa lang nila sa pagpresentar pa lang, mag-interview man ni sila sa kliyente. Unya, inot lang na gina nila kinang lag ebidensya. Sunod, mag-explain na dayon ang maong kliyente o kanto kinang lag ebidensya.
After that, ingon ka man o maingon mang abogado na kami ebidensya nini kana original copy. O sa tanang nga yango sa abogado part sa mga gikanan lang ebidensya, chances are mudaog ka gyud kay sa kaso magsinumbagay kita na sa ebidensya. Mauna ang pinaka-importante. Pero kung panalitang kliyente ka, mingon ka nga turning, nawala man tong di ganahan ang abogado na. Dili ganahan ang abogado nga makadungog nga nawala man tong kopya mo kana mo kini. Gusto ka mo daog, paningkamot. Kay kini nga ebidensya part, tinod na ka reklamo. More on narrative lang kana. Okay. Now, ang judge o part of the procedural steps once nga naa ka sa korte part, you have to present ebidensya. Kanang gitawag nga proffer of evidence. Mausab nang buhaton si mong kaatbang. Kay gusto po siya mo daog. Ang ruling ay ipalugwa sa korte magbase sa testimony. Gitawag nato na og real evidence. No? Tulo man kod kang mga dagko nga matang sa ebidensya nga sundo nato og ato kanang tamdon once nga magatubang kag kaso diya sa korte. Number 1, real evidence. Okay? Ang real evidence, ang example na kung ang kaso pusil, na ipakita tong pusil. Dili kay murag napusilan ko, Your Honor. Oo. Unsa man unsang kalibre, ambot lagi kay wa man ako makita tong o sa ni mo pagdaog nimo na. O di ba? So mo nang usa sa mga example sa real evidence. Sunod ka klaseng ebidensya nga kung makumpleto ka niini, confident ka nga ang imong kasong gihawiran mo daog gyud. Unsay sunod nga klase sa mga ebidensya nga ngay paminaw sa korte, testimonial evidence. Mao na day nga palingkod ka diha, direct exam ka, cross-examine ka sa mga abogado. Magkatuali-tuali ang mga pautana kung ikaw maayo ba ang imong demeanor sa pagpaminaw sa mga pautana o maayo kang mo explain mo tubag. Consistent ba? Kaya dito ka man malugi kung ang imong tubag dili consistent. Sabay binisayas consistent. Kanang haom yun. Hanay. O sayop di ko haom. Hanay kayo pag-apresentar. Kung maayo ka, hanay ang imong pagpresentar sa mao nga kaso atubangan sa korte. Bisan kag unsaon og cross-examine sa kontra, matubag nimo. So ang judge na minaw lang na. O di man mag-apil-apil ng judge, gapaminaw na, ganote lang na siya mga observation. Siya kini na makak ni, naiyang note na. Okay. So that's another one. Number 1 sa to, real evidence. O niya, number 2, testimonial evidence. Munang physical, kuhaan ka og mga testimony, palingkod ka sa kanang lingkuranan, no? Dili pod ingon ipalingkod ka nga naay kurente ka ng lingkuranan. Mahimo ka nga witness diha sa korte. Okay. So pangutana. Hanton nga mo surrender na both sides. Maingon dayon ang depensa nga no more question, Your Honor. Okay. So no more question, sinabot sila nga wala na say witness nga i-cross-examine. And that is testimonial. Ang ikatulo, nga kung ligon kag yun nidik, makonbinser ang korte, dili ka maproblemahan. Documentary evidence. Dinhin na dahin ta magdaog. Because in the offering or proffer of evidence, kini nga mga ebidensya, kinanglan ipresentar. Ang imong tuyo to convince the court to support your testimonial evidence. Ipakita ninyo mo dito.
ang mga resibo ba, mga original copy sa mga document. And take note ha, doon na nangutanan ako nini one time, kabahin sa mga documents, no? Ang importante, mao ang original copy. Munang gitawag nga best evidence rule under the law on evidence. Ang best evidence rule means original copy. Nakapa-certified ka true copy. Pero dili original kay certified true copy malana. Diba? So doon ay diferensya. Kung ang korte maingon nga ay hanap man na yung photocopy di ko na pili ka. So preparasyon lang na sa abogado unsaon niya pag ready, pag-file hangtod nga natapos ang kaso. Kung maayo iyang presentasyon, nadawat mismo sa husgado, ang hukom always favorable to him kay preparado kay siya. Wala may abogado kining kinsa niya si Rodney. Wa may abogado Rod nga gusto mapildi. Pero daghang mga abogado akong nadunggan dinhi, no? Sa ato gakapildi kanunay. Mas daghan pa lugar ang pildi kaysa daog. Ako nang naobserbahan pod. Naobserbahan pod. Magdaog magutanan sa ebidensya. Batik kag naong imong di ka angayan nga sa ba abogado ka ba o insurance agent ka ba nana lugar, no? Ang imong pamayhon. Pero pagpresentar sa ebidensya tangilngiga. Makatanaw nimo ang judge. Di ba? Additional merit nimo. Okay, sige. Muna tong akong opinion na Rod. Oo, kadyot lang ha, si Rodney Rock'n'Roll man to. Kadyot, diritang takang Oliver Ampong Nalwal. Noda Veritas question. Helping a friend. Nagproblema ako silingan, Sir Frank. Naa siya gisumbong silingan nga nakautang sa iyag 8,000. Gisumo na kini siya katong nakautang apan gahi o wa jud siya mitunga. Ngayo siyag advice unsay pwede niyang buhaton para paano sa maniha para paano. Ako pangitan-aw nako ang kuan ang aro diri kay Diyot lang ha. Utang niya, utang. Amuto ka sa batong utang. Mitunga ngayo siya advice on siya pwede niya buhaton. Okay, dera ha. Ang aro ray ako nga. Dera, nakitaan ko ang aro. Ang gairog-irog. Okay. Di man mo gawas. Kini gong utang, di na ko matibok ang mga pangutana. Kay akong isubay-subay ang aro. Na ba to? Kadotang isumbong silingan nga makautang sa iya 8,000. Isumo na kini siya kadtong nakautang apan kahi og wa jud siya mitunga. Ngayo siya advice unsay pwede niya buhaton para paano murag ipatunga siguro, no? Let's assume ingon nana, no? Taas nga proseso kung gusto ka. Taas nga proseso. Kay naipangutana man god nga talagsaran yun ni madunggan. Kay talagsar po siguro kinigi exercise ang power sa lupon or sa hipi sa lupon nga maong barangay kapitan. Ang barangay maka-contempt, maka-cite ba og contempt? Kung nalibtan ninyo,
akong isubli pagpasabot diya kaninyo. Lain lang kita kaya nga ato nining estilo i-illustrate ang magyud para masabtan ni sa atong mga tigpaminaw. Ang pangutana, ang barangay makasite ba og contempt? The answer is yes. Unsaon man mag-file sila og kaso dito sa korte nga ipa-cite kining tawana og contempt. Aron mapugos. Or ang ultimate nga remedy nini basig makahuno na ang lupon nga ang ilang i-advise nga to sa complainant mao nga maghatag lami og certificate to file action kay di mo ni gatunga mura man og problema kini siya. Maghatag mig certificate to file action, i-file ang kaso diha mismo sa korte. Kung gikinanglan ang amo ang endorsement, amo ang buhaton kay naulit ko siging patawag, di gyapon ni sila siya magpakitag interest kay magkikatubang diri sa among atubangan aron mahusay kining tanan. Na kunaan ang pasalig gikan mismo sa barangay dawatan na ninyo. Pero 8,000 sa kamo ayaw gyud mo na ng mga baylo-baylo. Para kanako part di ko ganahan yan eh. No? Primero wa sa ko ikatag ug dunay mamaylo. Tagaan ko na ng sex workers nga number mas maayo pa. Wa ko katag og number ba? Oo. May rasab kay pista man o pista para dilita makakuan. Pero mangayo og mamaylo ay sus adto mo pamaylo sa land bank, atong kamo mamaylo diha mismo sa video, diha sa uban pang mga bangko. Ayaw taw nako. Kay wa gyud mo'y mahimo. Mo na paninglan ay musukol isog pa. Kansa ba ko nakautang? Taka ka lang magfrangkuha ka. Nanalugar ba? Nakita pa'y dautan. Nahimong dautan. Kadi malas mo gyud nato. Kaya natupuyok kayo. Pag ni Frank, abini mo, Frank, sus, kuang gid pa ko ikanilisod magyud kayo na pay anak nako sus ako asawa na unsa man kuan mo girlfriend pabilo akong sapi Frank mo ba wala ba kuan ang kuling kadulang ako mamapatay na ako papawa na sa kay ni Kagyo di na siya akong i-text di na siya ma-reach so sa may tabunan na di kagyod makabalibad. May latag na pagpaningil daga. Wag itay mahimo na mga maldito maninguban. Okay, Melbourne Arturo Dumagpe. Kadyot lang ha. Kay ato sa ning tanaw na to. Kay unsa ning writ of amparo nga gigamit sa KOJC attorney si Kwan kini siya an order from the court nga ma-secure it involves security sa kinabuhi life and property muning angay nga panalipdan. Now take note under our constitution na i-provision na to sa Bill of Rights diha. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Usa na sa gi-invoke sa writ of amparo, protection ambot ipasabot. Protection. So, mao nang nilugwa ang writ of amparo para ma-secure ang ilang kinabuhi, ang ilang life, o ang security. Unang nilugwa ang writ amparo. Pero ikaw, dili ka basta-basta hatagan na o di ka magpetisyon. Kaya mo lagi na, i-presenter sa imuha nga, why are you entitled to that prerogative or protection? Why do you have to need an order from the court? Why? Can you not protect yourself? So, i-manifest na ditong dapita sa korte, ipamatuod angayan ka. In the assessment of the court, RTC Court, Davao City, nakita nila nga entitled ang mga petitioners niini. Ang KOGC, ang Santa Maria College, kung sa patong establishment, sulod sa compound sa 30
hectares nga KOGC, entitled sila, mo nang nilugwa ang writ of amparo. Under which, na ay accessory order sa korte nga pangtangtangon ang tanang mga barikada or mga barriers. Meaning, mura bag ibalik sa normal. Now, subo lang ko nga magbalita di kaninyo nga murag dili kayo gahi ni sabtan sa kining kapulisan. Muna nangayo sila clarificatory nga question hasta pod ang abogado ni Kibuloy si Attorney Torion. So atong hotan unsa desisyon karong adlaw because nagtuo ko nga karon gidala na ni dito sa korte, ibalik sila dito napita sa korte. Ug maayo gyud nga ang korte mo mohukom nining tanan. Ato lang hotan og unsay linugdangan niini. Kadot lang ha. Muna iyang pangutanan ni Melbourne Arturo Dumagpi. Jut lang ha. Okay. Alright. Boras Kabataa. Sorry ni Libs Motovlog. Nuda Veritas. Sige. Thank you. Murag alanganin puta sa oras, no? Duha na lang ka minutos ang kuwang. Nya dayon mo lagiti na ang alas 4 sa kahaponon. Alright, akong gibalik na ko diri ang ato ang maog gyapon, no? Galuding gyapon dako mura og simul kini siyang pangitabo sa quarry nga naa diha sa Ipunan River sa bukid og sa Cagayan de Oro River nga nagkwari po ditong dapita sa bukid kay sige man tuyok galuding. Mo ning ako nga nakita na to diri taon sab no luoy kayo ning mga kwari-kwari part illegal ra ba ang uban nining nagkwari diha mismo sa Kabukiran og wa na matay kung pananuguras din na ta makatagad pa sa dugang mga pautana gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Anyway, na pa may Biyernes, no? I suggest na aron nga dili ta mahamper mahasol sa kining maoga pagpadangat ninyo sa mga pautana. Ang akong isugyot di kaninyo diri ka sa 0917-704-3210 lamang may pagka-costly, no? Kini karon inyong gipadala via Facebook murag wa man siguro ni bayad. Wa man siguro ni bayad. Dili pareha sa mga text messages nga dunay bayad, di ba? Sige, wa na tigong panadugoras, lipay kay ko kay wa na mo kusog pagbundak ang uwan kaganina. Mo nang tinuod kay maluoy ko part sa madagpakan unya sa kusog nga pagbundak sa uwan sama sa netabo kagapong adlaw. Makaluluoy ang atong mga apektadong individual dinhi sa atong dakbayan nga napusdakan sa uwan og nabahaan pagayod. Subo lang gyud ta og manghinaot nga mapangitaan kini og solusyon sa mga kadagkuan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Subli wa na tigong panudog oras atong basahon ang topic nga pagisgutan unya ni Ma'am sa alas 6 ang takna sa kagabion. Kadyot lang ha, tanaw na ko to ha. Dera. Ayaw kataranta kung mabulit ka sa problema, kay naay imong madaganan ang Diyos nga gamhanan. Akong balikon ha, ayaw kataranta kung nabulit ka sa problema, kay naay imong madaganan ang Diyos nga gamhanan. Kini karon alas 6 ang takna sa kagabion, inyong mabati sa Radyo Ultra uban ni Ma'am. Salamat Ma'am ha sa imuhang kining Fiesta allowance nga gihatag. Sinaw na ang among simod gumikan sa inyong pagkabuutan, pagka masinabuton uban ni Sir John Swan o kanimo Ma'am Girly. Sa nga ni Ricky Langga, ingon man pod ang ato ang mga maing laki nga mga public servants dinhi sa atong syudad. Congressman Lordan Swan sa District 1, labaw sa tanan. Number 1, City Councilor sa Siguriang Panglungsod sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Aga Swan sa Padayon, Pilipino.
kami mo ingon, daghang salamat kaninyong tanan and happy fiesta.